Alam niyo po ba talaga kung ano ang mahalaga? Nakakatayo. Alam niyo po ba talaga kung ano ang mahalaga? Kung kayo po ang tatanungin ko ngayon, ano po yung pinakamahalaga sa buhay po ninyo? Pamilya? Career? Kabuhayan po ninyo? Ito po bang nakikita natin mahalaga para po sa atin ngayon? Nagtatanong lang po ako. Hindi ko po sinasabing hindi mahalaga ang lahat ng yan. Pero paano po kung sabihin ko sa inyo na meron pong mas mahalaga pa yan at ang lahat ng yan ay nakapailalim lang dito sa sasabihin ko po sa inyo. Mababago po kaya ang pananaw nyo o priority nyo sa buhay matapos po ng halaman po ninyo itong mensahe nito. Kasi the only way na mabago po yung ating po pananaw o priority sa buhay, pag nakita po natin na yung parang pinapahalagahan po natin right now ay meron palang mas mahalaga kaysa sa rito. At ito po, ang mensahe po natin ngayon ay pinapagatan ko po the importance of prayer. Bakit po ito ang message po natin ngayon? In preparation for this coming week, dahil meron po tayong prayer and fasting. Gusto ko lang po ihanda po ang mind ninyo, ang heart po ninyo, i-condition po kayo, para makita po ninyo, bakit natin ginagawa ang mga ganun? Bakit kailangan natin magsakripisyo, hindi tayo kakain for how many days, at ang gagawin lang po natin ay mananalangin. Ano bang meron sa pananalangin? Anong kahalagaan? Alam niyo po ba mga kapatid na para kay Jesus, prayer is more important than the air he breathed, the food he ate, and the water he drank. Hindi ko po inaalis na life here on earth is important and should be sustained. Pero mas importante po pala yung ating spiritual life o yung spiritual life natin. Tingnan po ninyo yung unang nangyari kay Jesus matapos po siya ay mabaptize. Tingnan niyo po ang nangyari. Umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo, dinala siya ng Espiritu doon sa ilan. At sa loob ng 40 araw ay tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain sa buong panahon niyon. Ulitin ko po, hindi siya kumain sa buong panahon yun. Kaya't gutom, nagutom siya. Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit po ang mga Israelita ay hindi po nakapasok doon po sa promised land nung nandun po sila sa ilang? Dahil sa halip po na sila'y manalangin, they complain. Sa halip po na magtiwala sa Diyos, they listen to their doubts. On the other hand, mga kapatid, kung bakit lagi pong nagtatagumpay si Jesus sa anumang pong temptation, because He used the righteous weapons of fasting, prayer, and the Word of God. Subukan po ninyo hindi kumain ng 40 days. Ano po sa tingin nyo magiging kahinaan ninyo? Anong kailangan nyo kung hindi kayo kumain ng 40 days? Right now, yung oras ngayon, natapos ang 40 days na hindi kayo kumain, ano yung mas importante sa inyo na kailangan ninyo? Pagkain. Dahil gutom ka. At yan po ang sinamantala at ginamit ng kaaway para tuksuhin si Jesus. Tingnan nyo. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang yun po agad ang inalok tinapay sapagkat alam po ng kaaway yung kondisyon ni Jesus right nung pong matapos na siya ay magpasto. E alam niyo po ba para po sa atin ang kailangan po ng ating katawan para daw po tayo lumakas? Ano? Para tayo makakilos at makagalaw. Amen? Kaya tayo kumakain araw. Pero paano po kay Jesus, mga kapatid, ang kalakasan po niya ay hindi po ang pagkain ng tira, kundi ang salita po ng Diyos. Kaya po sinabi niya sa Matthew 4:4, ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao,
kundi sa bawat salita na bumitaw sa bibig ng Diyos. Ito po yung ibinalik po niya sa kaaway na nag-aalok sa kanya ng pagkain. Dahil nakita po ng kaaway na ito ang posible na matempo siya dahil yung oras na yung gutom na gutom siya. Pero yan po ang sinabi ng ating pong Panginoon. At alam niyo ba mga kapatid, ito po yung nasa New Testament. Una po niyang sinabi ito sa Old Testament. Inulit lang po iyan dahil na ganyan po ang strategy ng kaaway. Tingnan niyo po. Tinuruan niya kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng bana. Isang pagkain hindi niyo kilala ni ang inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ano? Na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa malinaw, mga kapatid, maliwanag na ipinaabot sa atin ngayon ang Panginoon. Hindi ka lang nabubuhay lang dahil lang sa pagkain. Nabubuhay ka because of my word. Nabubuhay ka dahil sa ating mga salita. Amen. Andiyan pa ba kayo? Amen. Kung bakit po mga kapatid, inaayunan po ito na hindi po tayo nabubuhay lang sa pagkain. Dito po sa pananaw na ganito, kahit po ikaw ang pinakamalakas ang katawan ngayon, at wala kang sakit o karamdaman, darating ang isang araw na manghihina ka hanggang sa ikaw ay kumana. Amen. Pero yung buhay na spiritual from our eternal Father, hindi po siya namamatay. It will never die. Yun po ang pinakamahalaga, mga kapatid. Hindi guaranteed sa atin na dahil kumakain ka, nakakain mo ang lahat ng gusto mo, ay masusustain mo yung buhay na meron ka. No. Darating ang araw, mga kapatid, bibigay din yung katawan na pwedeng pinagpamalaki mo sa akin. So dapat makita natin. Unang puntos natin, nauna po yung kung amin pong sinabi sa inyo, ginuli ko yung puntos. Prayer is more important than para kay Jesus po ito. I don't know sa atin. Amen? Para kay Jesus, prayer is more important than food. Pangalawa, sinunod ko na rin. Para kay Jesus, prayer is more. Yes. Para po kay Jesus, prayer is more important than much needed sleep. Sa Mark chapter 1, madaling araw pa yung umabangon na si Jesus at nagtutungo sa isang ilang na buo at sa ating church, gaano kahalaga ang tulog. Di ba minsan ito yung nireklamo po natin? Hindi ako nakatulog. Kulang ako sa tulog. Amen? Kaya kung may pagkakataon tayo na matulog, sinusulit po natin yun. Amen? Kaya nga pati sa church doon may pagkakataon tayo, di ba? Natutulog din tayo. At wala naman po sa ating sumasaway. Kasi ang pagkakataon mo yun, sinasamantala mo lang. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tuloy mo lang yan. Alam kong kulang ka sa tulog. Amen? Pero para kay Jesus, iba mga kapatid. Mas mahalaga po ang pananalangin kaysa matulog. Ganito po niya nakikita ang kahalagahan ng pananalangin na siya namang ipinakikita po niya sa atin. At kung sakali daw po na hindi natin nakikita ang halaga dito. Kaya po ngayon, inilalahad po niya ito sa atin. Tingnan po ninyo ito. Ulitin ko po yung place na yan, ha? Kukunin ko po yung paslaw na dyan. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. Verse 34, pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo.
Mark 1:35, karugtong, amen? Now, here's my point. Nag-minister po siya, sabi ng paglubog ng araw. Meaning paggabi na, amen? Sa tingin niyo, anong oras na yun? Natapos. Anong oras kaya natapos? Hindi binanggit, right? Pero definitely, pagod ang kanyang katawan lupa, amen? Pero sabi ron, madaling araw pala, bumangon siya. Kaya ito niyo? Hindi binanggit mo anong oras natapos na nag-minister siya doon sa mga tao ito. Palubog ng araw, ibig sabihin, nung nag-start siya, paggabi na. Kung hindi natin alam kung gano'ng karami, yung mga tao na pinagalit po niya, na may sakit at karamdaman. So pagkatapos po ng madaling araw pala, ewan ko kung nakatulog siya, uwising na siya para daw po manalangin. Mahalaga ba kay Jesus ang prayer? Yes. Amen? Lucas 6:12. Nang panahon yun, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag na nanalangin. Tanong, seryoso ba si Jesus when it comes to prayer? Kapatid, listen. Kung ganito kahalaga kay Jesus ang prayer, much more sa atin. Ginagawa po niya ito hindi dahil kailangan niyang gawin. Kundi pakikita ko sa inyo, ginawa niya ito para mag-set siya ng halimbawa na dapat natin sundin. Mas kailangan po natin ito. Kung kailangan po ni Jesus na gawin ito, nung narito siya, lalo po dapat tayo. Amen. Pero para po sa atin, it is not easy to discipline oneself to give time and attention to prayer. Kaya nga po nakita po ninyo yung disappointment ni Jesus nang makita po niya ng kanyang mga alagad na natutulog. Tinan niyo. Nagbalik siya at tinatnan niya natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka Simon? Hindi ka ba makapagbabantay kahit isang oras ng niya? Verse 38, magpuyat kayo at manalangin. Ano yung purpose? Magpuyat kayo at manalangin. Bakit? Anong nakikita ni Jesus? Kaya po ini-encourage po sila na mag-pray. Upang hindi kayo magainan. Yun po yung purpose. Pag sinabi nitong tukso, hindi lang po ito yung sinasabi natin na tumutukoy sa lustful desire. Kasi yun, upang hindi tayo madaig ng mga pagsubok ng buhay. Upang hindi tayo madaig ng mga problema na pwedeng dumating unexpected sa buhay po natin. Yun po yung sinasabi natin dito. Kaya kapag nagpe-pray tayo, inihahanda po tayo ng Diyos. At humingi rin tayo ng patnubay at guidance sa Panginoon o yung strength mula sa Panginoon para kung sakali na may dumating sa atin na hindi nga natin po ina-expect, ay maihahanda po natin ang sarili natin at hindi daw po tayo madadaig. Nandun po yung willingness ng ating espiritu, pero ang sabi na rito, mahina ang ating laman. Mga kapatid, dalawang puntos na. Para kay Jesus, ang panalangin ay mas mahalaga kaysa pagkain. Para kay Jesus, ang panalangin ay hindi importante at mahalaga kaysa sa pagkain. At yan yung ipinakikita sa atin ngayon ng ating po Diyos. Amin po ba mga kapatid? Na kaya mo minsan nadadaig tayo ng mga pagsubok sa buhay kasi nga po wala po tayo pinagpuhugutan ng strength. Kung sabihin tayo hawak kapag tayo ay pinulungan.
Ang sabi nito, hindi ba ninyo ako pwedeng samahan kahit man lang isang oras? Yung isang oras hindi natin matyaga. Yung ng isang minuto nga kapatid, hindi nga natin matagpos. Tama ba? Hello? Kung na-enjoy mo yung bagay na ginagawa mo, again, walang nakakapigil sa'yo. Tama ba? Kaya hindi po ganun tayo ka-enthusiast doon po sa prayer kasi hindi naman namin talaga siya na-enjoy. At kung bakit hindi po natin siya na-enjoy, alam niyo po ang dahilan. Sapagkat meron pong kaaway na gagawin ang lahat ng pwede niyang gawing paraan para kapigilin at hadlangan sapagkat mas alam ng demonyo ang kapangyarihan ng prayer kaysa sa atin na nananalangin. Tayo po kasi ay nananalangin dahil obligasyon po natin manalangin. Tayo po ngayon ay nananalangin dahil po iyon ang tag sa atin bilang mga Kristiyano ay na-expect sa atin dahil nananalangin. Tama po ba? Pero hindi natin minsan nakikita yung pong halaga, yung kapangyarihan pala nito sa buhay po natin at maging po sa buhay ng mga tao na atin po ipinanalangin. Dahil kung wala pong meaning, walang kapangyarihan ng panalangin, bakit kailangan po niya itong gawin? May kapangyarihan po ba ang Panginoon na magsalita lang siya ay pwedeng mangyari yung kanyang sasabihin? No need to pray. Amen? Pwede bang sabihin niya po doon po sa tao na inaalihan ng demonyo? Pwede bang ganito sabihin niya, o demonyo, lumayas ka? Tapos na, right? Lalayas ba yung demonyo? Yes. Bakit? Sapagkat may authority sabi ng isang Diyos. So, ibig sabihin, lahat ay pwede niyang gawin sa sarili po niyang deity, sa sarili po niyang kakayahan at kapangyarihan bilang isang Diyos. Pero hindi po niya ginawa ang lahat ng iyon, kundi pinakita po niya sa atin sa pamamagitan ng prayer na meron pong power na nasa likod nun. Kapag hindi ho nyo nakita yung kapangyarihan po ng prayer sa pananalangin na ginagawa po ninyo, hindi na po ninyo ito uulitin. Lalo na po yung napapagod na ang tagal na. They keep on praying, but there is no result. You keep on asking, pero hindi ka na. Nakakapagod yun. And because of that, ano ginagawa natin? We stop. Malino naman yung sinasabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. You have to connect. Kailangan po natin, kapatid, makatakbo tayo dun sa source. Doon sa pinanggagalingan. Kung meron po tayong kordon, yung pong pangsaksak, kahit kompleto po, may bombilya, may wire. Pag hindi natin po isinaksak ito sa outlet, wala kayong makukuhang light. Amen? Amen? Yan po yung sabihin. Lagi tayong nakakunik. Hindi ko alam, mga kapatid, pero dito rin tayo, i-degrade ang Panginoon doon po sa prayer life po natin as a Christian. How much time do you spend with God in prayer? Nai-enjoy niyo ba siya? Alam niyo, minsan sinabi ko na ito papaalala ko lang sa iba kung hindi niyo narinig ito. Ang isa rin sa dahilan kung
bakit po minsan hindi tayo sinasagot ng Diyos at once in our prayer, hindi ho dahil hindi niya gustong ibigay yung pong nire-request mo. Ang purpose ng Panginoon, mas gusto pa niya na ma-enjoy yung presence mo more than doon sa sagot na ibibigay niya sa'yo. Tingnan niyo po ito. Nung dumaan po tayo sa matinding pandemic ngayon, tingnan niyo po yung Zoom natin. Umaabot tayo ng 80 na nagpe-pray simultaneously. Kaya tingnan, nung mga tinuguna, yung kanilang mga ipinapanalangin, lahat ng sinagot doon sa prayer nila, unti-unti nang nawala doon sa suway sapagkat sinagot na ang kanilang prayer. Ano gusto ko sabihin? Kung ikaw man yung isa sa nananalangin ngayon, at hanggang sa ngayon hindi ka sinasagot, hindi dahil naging maramot ang Diyos na ibigay sa iyo ang kanyang sagot, kundi dahil anak, mas gusto ko na-enjoy ka for now kaysa sa roon sa bagay na ibibigay ko sa iyo na hindi. Amen? Hindi ang isipin ko. Huwag kang magtatampo, magdaramdam sa Panginoon. It's easy for Him to give you what you want. He has the power to do that. Pero sabi ng Lord, enjoy muna kita. Sige. Kasi kapag hindi mo nakukuha yung bagay na yun, at talagang importante sa iyo yung bagay na hinihiling mo, hindi ka aalis sa kanyang paanan. Kaya nga sinasabi na rito, at least 1 hour. Nakapagay, enjoy mo na. Kasi minsan nakikita ng Panginoon, alam nyo, sa Kanya, sin is more enjoyable than prayer. Mas nai-enjoy pa natin ang kasalanan at ang mundo ito more than ang makausap po natin ang ating Diyos. Sa Isaiah 56 verse 9 nata po yun, o 56, parang gano'n po. Sabi rin, hanapin niyo ang Diyos. Ay, 55 verse 6. Tama na po yun. Isaiah 55 verse 6. Hanapin ang Diyos habang siya malapit. Hanapin niyo ang Diyos habang siya malapit. Amen mga kapatid? Sana matipero po natin yung prayer natin. And here is our my conclusion. Kung talagang tayo ay anak ng Diyos, disciple ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, ano sa palagay nyo ang inaasahan po niya sa atin? Roma chapter 8, 29. Okay lang ba kayo? Mapapakapagod kayo. Ang conclusion ko 2 oras. Para kasi mapagod kayo. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino-sino ang Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niya maging tulad ng Kanyang anak. Amen. Saan? Gusto po ng Ama na daw tayo ay maging tulad ng Kanyang anak. Saan? In what area? Yes, definitely in the area of prayer. Lifestyle. Discipline. Dedication. Yun yung ina-expect po sa atin ng ating pong Panginoon. Ephesians chapter 4 verse 13, sa gayon tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap nila. Magiging ganap ang ating pagkatao. At para daw kung mangyari ito, we should give up sleep, food, comfort, and entertainment rather than neglect our time with God in prayer. Eh, kaya ba natin i-give up yun? Parang mahirap i-give up ng food. Amen? Eh, kung meron pinakamasarap sa atin, ano?
disiplinahin. Ako nga parang nagigilty dito, parang sabi ko, kaya yata higit tayo, hindi puro. Bakit? Kasi lumalang pa rin ako. Sana ako, naituro ko ito, medyo ano na ako, para mapatunayan ko sa iyo, hindi na ako kumakain. Kaya na, ito na, malapit na yung vaccine natin. Siguro lulubin ng Diyos. Dalaw sa mga susunod po na mga araw, ayaw ko naman pumangako. Pag nakita niyo po na nalalagyan ko yung pagtanong ko, nakaganyan na po yung bibig ko, ino po yun. Amen? Bahagin po yun Meron daw tayong tiisin Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirap sa inyo ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay magtiis para sa inyo. Ano po yung purpose? Meron pong halimbawa na dapat tayong tularan. At yung pinanggit natin sa mga nauna, para daw magbigay siya sa halimbawa, maging tulad tayo ng kanyang anak. Amen ba mga kapatid? Tingnan niyo po ito. Ito po yung gusto natin kopyahin. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilan na po at laging nagpupunta. Ano ibig sabihin ito? Naging ano niya ito? Yes! Naging happy. Kung yung pagpunta nga sa church, hindi nga natin laging nagagawa, yung pang kaya lang, yun po kasi sa church na rin tayong lugar Sa prayer po kasi, wala kahit saan ka. Kapag gusto mo talagang makipag-lead sa Panginoon, you can do that Amen? So kaya lang, yun po dapat naging lifestyle mo, maging habit mo. Yun sa bawat gagawin mo, bawat galaw mo, laging ang isip mo ay nasaan? Nasa ano ng pananalangin. Yung lagi mo siyang naiisip sa lahat ng gagawin mo. So, ang prayer, mga kapatid, ay napakahalaga. At ito na po yung kabuuan nila. Para mas makita nyo yung kahalagahan ng prayer. Si Jesus, may opening prayer. At si Jesus din, may closing prayer. Okay, pakikita ko sa inyo. Nung po siya ay bautismo, ito po yung opening prayer niya. Nabautismohan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y manalangin, nabuksan na langit. Yung first step po niya sa ministry. Okay? Ito po yun. Ito yung una niyang panalangin. Nanalangin po siya nung magsisimula siya sa kanyang ministry. Okay? Ito yung closing prayer niya. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ibinako nila sa krus si Jesus. 34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Prayer po ba yan? Ama, patawarin mo sila. Prayer? 46. Sumigaw siya ng malakas. Si Jesus, Ama, unto thy hands I commit my spirit. Ama, sa mga kamay mo ipinagtatagubilin ko ang akin at pagkasabi nito nalagot ang kanyang from beginning to end. Jesus' life is full of what? Di napansin? Mga kapatid, yan ang gusto kong makita po natin ngayon. Huwag po sana natin pong i-set aside ito, huwag po sana natin baliwalayin ito. Ito po ang buhay mo at ang buhay ko. Hindi lamang po bilang isang Kristiyano. Kundi ho, ipinakikita natin sa Panginoon, our total dependency is on Him. At ipinakikita rin natin sa Panginoon, Lord, hindi po namin magagawa ang lahat
ginagawa namin malibang samahan. Malibang bigyan mo kami ng kakayahan na gawin. Mga kapatid, hindi ko alam kung ano ang dating nito sa inyo. Pero kaya po ito itinuturo sa atin ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, ito ang pag-sustain sa atin kung ano man dumating na pagsubok sa buhay. Amen? Alam niyo bang aking nag-survive dahil po sa prayer? Alam niyo bang may mga kapatid din po tayo na nag-survive din, na talagang at hindi ng pinagdaanan, and yet our God's gracious enough. Nilinga po tayo ng Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon pa. Yun po ay dahil sa prayer. Alam mo ba kapatid kung bakit hanggang ngayon ay nandyan ka, buhay ligtas, lumikilos, kiki, moving, ay dahil sa panalangin. Alam niyo ba, lalo na po yung mga mahal natin sa buhay, working abroad, na hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa kanila. Every time nasasakay sila ng aeroplano, walang kasiguruhan kung makakarating sila sa destination nila. Yung mga mahal natin sa buhay na bumabiyahe, far from home, yung araw-araw na mga kapatid natin pumapasok sa kanilang mga trabaho, we don't know exactly kung sila makakabalik pa rin. Pero because of prayer, kung hindi man ninyo naririnig, mga kapatid, kung hindi man ninyo nakikita na may nananalangin sa inyo, I do believe, kaya kung tayo hanggang ngayon ay narito because of prayer. Amen? Ang matindi ito, basahin nyo ang John 17. Mismo ang Panginoon ang siyang nananalangin sa bawat isang isa. Ipinapanalangin ka ng Ama. Sabi niya ron, idinadalangin ko hindi ang sanlibutan, kundi ang mga anak ko na nasa sanlibutan. Ama, huwag mo silang hayaan mapahamak. Walang isa sa kanilang napahamak na ibinigay mo sa akin. Huwag mo silang hayaan mapahamak. You see? Kung meron po mga nagmamahal sa inyo na nananalangin sa inyo, mas effective ang prayer ng ating Panginoon. At kung ginagawa po niya ito, gawin din po natin ito sa buhay natin, maging sa mga mahal natin sa buhay. Tayo po natin. Sa oras po ito, meron na tayong dapat na pasisihan? Yes, of course, meron. Bakit? Kung hindi mo natin nabigyan ng halaga yung prayer sa buhay po natin, it is a sin. Sabagat tumikilos po tayo sa sarili po natin. Ano? At hindi tayo nakadepende sa kapagyarihan po ng Diyos. Again, simple mensahe. Pero dalangin ko sa Panginoon, nakita natin ang halaga ito. Hindi pahabaan ng prayer, kundi kung anong kondisyon ng puso. Amen. Kagabi, sinyan ko po ito. At ito ang pinaka-effective na pwede po ninyong gawin sa buhay niyo. Lahat po tayo ay umiinom. Amen. Hello? Amen. At meron tayong basong ginagamit sa pag-inom. Amen. Yung humang baso na ginagamit nyo na pag-inom ay nililinisan ninyo. Bakit? Bakit nililinis yung baso na ginagamit nyo sa Panginoon? Dahil hindi nyo gustong uminom at gumamit ng maruming baso. As a vessel of God, na araw-araw ay ginagamit po tayo ng Diyos as a servant. Huwag niyo pong hayaan na yung vessel na ito ay maruming. Hindi po ito vessel. Neither hindi po kayo gagamit ng basong maruming, lalo't kayo ang iinom. Hindi mo alam na ikaw ay isa sa ginagamit ng Diyos
natin ang mahalaga ang ating pong pananalangin at this point in time. Kapatid, pagkakataon ko ito. Meron ka man na gustong hingin ng tawad sa Panginoon sa hindi natin magbibigay ng oras at panahon sa Kanya, hindi natin na ipagtiwala ang lahat na ginagawa natin, labi ng buhay natin, kaya nakakaranas tayo ng kabiguan time to time. Hingin po natin ito ng tawad. Marami tayong pagkukulang sa Diyos. We have to admit that. Lahat po tayo guilty dito. Hindi po ito tumutukoy lang sa iyo, hindi lang po ito tumutukoy sa akin. Lahat po tayo somehow ay nagkulang sa area na ito. Kasi akala natin, kaya na natin on our own. Dali naman gawin eh. May kakayahan ka naman na gawin ito. Pero kumusta yung bunga? Ano yung result? Kasi Philippians 1 says, kung hindi naman Diyos ang nagpasimula, huwag ka umasa na matatapos. Ang tinatapos lang ng Panginoon ay yung bagay na sinimulan niya. At paano mo naman nalaman na ang Diyos ay nagsimula? Sapagkat wala kang bagay na sinimulan sa buhay mo na hindi mo sinabi sa Kanya. At ang pagsasabi sa Kanya ay yung pag-rely at yung pag-depende. Kaya mo sinasabi sa Kanya, Lord, hindi ko kaya sa sarili ko. Salamat na diyan ka. Yun ang papel ng Panginoon sa buhay natin, church. Na kaya na meron tayong Diyos, meron tayong Panginoon, sapagkat limitado ang ating kakayahan, limitado ang ating kaunawaan. Hindi mo naunawaan ang lahat ng bagay. Hindi mo magagawa ang lahat ng bagay. Pero merong isang Diyos na pwede tumulong sa iyo. Anak, pag hindi mo kaya, ibigay mo sa akin at ako ang gagawa para sa iyo. Anak, pag nabibigatan ka, sabihin mo sa akin, akong bubuhat para sa iyo. Hindi mo ba nararamdaman na lahat na lang ay gagawin ng Diyos? Hindi ko alam kung gano'ng kahalaga. Alam nyo, kapatid, pagmahal nyo ang isang tao, namimiss nyo. Gusto nyo lagi siyang kausap. Ang haba na nga ng usapan nyo, ayaw nyo pang magbitaw. Kasi parang yung moment na yun, gusto mo iparamdam sa Kanya, ganun ka kahalaga sa akin. Nakakausap mo ibang tao, maraming oras ang ginugugol mo. Na minsan wala naman po itong pinatutunguhan. Pero na-enjoy mo. Pero kapag ang Panginoon na siyang nakakaalam ng lahat na nangyayari sa iyo, kinapapaguran mo. Kapatid, siya lang yung pwede mong lapitan na wala kang maririnig na kahit na anong sumba. Siya lang yung pwedeng tumulong sa iyo na walang hinihintay na kapalit. Siya lang din ang nakakaunawa ng lahat ng kailangan mo. At patuloy ka ng pinagbibigyan dahil alam niya na ito ang iyong kahinaan. Pero never kanyang iniwanan at tinalikuran. As long na nakikita niya na nandun ka pa rin ang maasa sa Kanya. Kapatid, mawawala ang lahat ng hawak mo. Mawawala ang lahat ng bagay na pinapahalagahan mo. Pero ang Diyos na meron ka, kahit ano ang mangyari, mananatili ito sa iyo. Sapagkat siya'y panghabang panahon. Sa tingin mo, nangyayari yung magagandang bagay na yan sa iyo dahil lang sa sarili mong kakayahan? No! Sa tingin mo kung bakit may magandang bagay na nangyari sa buhay mo because of you? No! Yung mga achievement mo, yung mga accomplishment mo, pabor lahat yan ng Diyos. May magandang ang trabaho, may magandang ang hanap buhay, maganda ang
because of your strength, not because of your wisdom, not because you are capable. Ang lahat ng iyong kapatid, nilagay mo sa puso't isip mo, pagod ng Diyos sa iyo. Kaya huwag mong hayaan na mawala yung komunikasyon mo sa ating Panginoon. Siyang mananatiling kasama mo hanggang sa dulo ng buhay mo. Dakilang Diyos, patawarin mo bawat isang pusahan. Kung sa area mo na ito, kami ay nagulang. Hindi po kami, Panginoon, ganun. Kasabik sa pananalangin. May mga prayer meeting kami, Panginoon, Lord. Kakaunti lang ang dumarating. Nakikibahan. Yung pong prayer life po namin sa bahay, hindi naman po nakikita yan ng marami. Pero kayo pong nakakaalam kung ano po ang aming pong estado sa pananalangin. Pero Lord, sinabi mo ito sa amin. Makita namin yung halaga nito. Na kaya pala kami nabubuhay ay hindi po sa pagkain, Panginoon, hindi dahil sobrang tulog namin, hindi sa pagpapahinga namin. Nabubuhay kami, Panginoon, dahil sa salita po ninyo. Tulungan mo ang mga anak mo dito, Lord God. Lord, malapit na po kayong dumating, malapit na po kayong pumarito. Inihahanda mo lang kami, Panginoon, sa lahat ng pwedeng mangyari. Kaya ngayon po, Panginoon, gusto mo intense ang aming pong prayer. Dahil kung kami po hindi mabibigla na kung sakali na magyari yung mga kaganapang ito, O Diyos, na ihanda mo ng puso po namin. Salamat po, Diyos. Inaalala po namin sa panalangin ito, mga mahal namin sa buhay. Tinatago po sila, Panginoon. Huwag silang pababayaan. Makakilala rin po sila sa inyo. Maligtas din po sila, Panginoon, O God, sa kapahamakan at gawa ng kaaway. Lord, niligtas po sila sa apoy ng impyerno. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa mga may pinagdadaanan ngayon, O Diyos, dalangin ko po, abutin mo po sila. Meet their needs, O God, according to your riches and glory. Tulungan mo, Panginoon, O God, kung saan mga area kami, may pagpupunan. Kayo pagpunan ito. Muli, O Diyos, salamat sa paalala sa amin. Pahalagahan po namin mula ngayon yung pong pananalago. Sapagkat dito po pala kami nabubuhay. At ikaw, ang amin po pag-asa. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang parangal, sa iyo ang pagluwalhati. Nabuhamin siya mo